Thank you, Lord. At masarap po sumamba ngayon. Amen po ba? Amen. Tanong ko po sa inyo ngayong oras na to, kamusta po ang buhay-buhay? Tanungin nyo katabi nyo, kamusta ang buhay-buhay? Yung mga kabataan, natawa eh. Kamusta po ang buhay-buhay? Okay, pwedeng hindi. At sino po dito pumunta sa church, may dala-dala siya? Ano yung dala mo? May dala ka, may burden kang dinadala at gusto mong ibigay kay Lord. Amen po ba? And today, we will talk about the word of the Lord. Mag-uusap po tayo. At uumpisan ko po dito, kayo po ba nanood kayo ng Olympics? Sino po nanood ng Olympics? Amen, no? Kahit hindi po kayo athlete, hindi kayo mahilig sa sports, may enjoy nyo. Ako nga po, na-enjoy kasi nanalo sila Lebron. Nanalo ang Team USA kahit di naman ako kano. Nako. Pero alam nyo po, iniisip ko, bakit kaya sila sumasali dyan? Bakit kaya sila sineselect? Isipin nyo po, bakit po kaya sa tingin nyo po? Ano po? Honor yung country. Ang ganda po, no? They bring honor to their country. Tama po ba? And show excellence. Kasi sila po yung pinakamagagaling sa bansa. Naglalaban-laban. Tama po ba? At sino po yung isa sa atin na nakaka-proud? Kilala lahat. Oh. Na-proud po ba kayo? Laki ng biceps, oh. Sino po ditong tumambling na? Dahil mananalo ng 20 million. At currently daw po, sabi nung first service, hindi ko na po nakita lahat, parang 50 million ang makukuha ni Carlos Yulo. Grabe, sinong gusto ng 50 million? Wala po akong mabibigay sa inyo. So, siya po ay mananalo. Sa tingin niyo po ba, si Carlos Yulo, nakatingin kaya siya dun sa prize? Dun kaya siya nakatingin sa 50 million? Hindi. Saan po siya nakatingin? Saan? Sa gold medal. Bakit po? Dahil magbibring siya ng honor sa Pilipinas. Napakaganda po, no? At tayo po, meron din tayong competition. Naniniwala po ba kayo? Na sa buhay natin, hindi man tayo atleta, pero tayo po ay nagko-compete. At alam niyo po, ito po yung paniniwala ko, everyone has a race to win. Agree po ba kayo? Hindi man sa sports, pwede sa ibang industry, kailangan mong manalo. Kailangan mong ma-achieve yun. Tama po ba? Kaya sa oras po na ito po ang life lesson natin today, the race of life. At ready na po ba kayo? Amen. Ready na kayo. At alam niyo po, may nabasa ako. Ito yung nabasa ko. Life is a race, not a stroll. Tama po ba yan? Ang life daw ay hindi parang naglalakad ka lang, naggagala ka lang. Hindi daw po ganun. Kung hindi, ano daw po, it's a series of sprints. May hinahabol ka, may gusto kang ma-achieve. Tama po ba? At sabi doon, stops and starts. Titigil at magtutuloy ulit. At meron daw, highs and lagi po bang masaya sa buhay? Kaya ang tanong ko, kamusta ang buhay-buhay eh? Lagi bang masaya? Hindi. And a million of other scenarios. Alam niyo po ako, may naintindihan lang ako sa buhay ko. Akala ko po, magiging drummer na lang ako. At alam niyo po, yung pagiging drummer ko, talagang kinareer ko. Gustong-gusto ko. At alam niyo po, kilala ko na yung mga magagaling na drummers. Nakasama ko na. Kasi gusto ko maging magaling na drummer eh. Gusto ko eh. At yung mga banda, yung mga Hail, yung drummer ng Hail, nakasama ko po. May mga ganun. At alam niyo po, tuwan-tuwa ako. Pero hindi pala ako dun ilalagay ni Lord. Titigil pala ako. Alam niyo po, 2 years na hindi na ako nagda-drums. At ito yung first love ko po eh. Pero sa buhay pala natin, may stop. Tama po ba? Titigil. Tapos ilalagay ka sa iba, magbabago ulit, mag-uumpisa ka. At ganun din daw po sa buhay natin. Baka minsan, akala natin tama yung path natin, tama, pero mali na pala. At tutuloy ko lang po, running takes stamina. Tama po ba? Kailangan nyo na stamina? Sa mga nagbabasketball, sa mga nagbabalibol, sa mga tumatakbo, nag-exercise, kailangan mo ng stamina. At ano po ba ang stamina? Stamina is a person's ability to do something at maximum. Ito daw yung kaya mong gawin, stamina mo, may level ka. At lalagay ko lang po sa buhay natin, may stamina tayo tingnan nyo po, sa pagmamahal, may stamina. Ito lang yung max mo. Pag sumobra ka doon, magagalit ka na. Tama po ba? Stamina. At hindi lang daw po stamina, ano daw po yung sunod?
Endurance. Anong pinagkaiba ng stamina at endurance, mga kapatid? Ano po sa tingin nyo? Ito daw po ang endurance. Endurance is a person's ability to do something not at maximum. Ito yung lagpas na intensity but still for as long as ini-endure mo na lang. Tinitake, mo na lang, kahit hindi mo na kaya, tutuloy mo pa din. Endurance. Tutuloy mo. At ano daw po yung sumunod? Training and, kaya tinan nyo po yung acronym, SET. SET. At alam nyo po si Carlos Yulo, at the age of 7, nagtitraining na po siya. Nagtitraining na po siya. Tingnan nyo po yun, yung dedication nun, yung passion nun. 7 years old, nagtitraining na. At dahil sa training na yun, nagkakaroon po ng, sunod? Discipline. Nagkakaroon ka ng discipline. Pastor, bakit natin pinag-uusapan to? Kailangan ba to? Sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. Sa tingin nyo po ba, may race ba sa buhay natin, kapatid? Tingnan nyo po Your race begins the moment you receive Jesus as your Savior. Ito ang tanong, sino po ang kinikilala si Jesus Christ na Savior niya? Lahat tayo, tama po ba? Ito yung starting point. Ito yung starting point natin. Amen po ba? Ito yung starting point. Tingnan niyo po sa Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses. At bibigyan ko lang po kayo ng context dyan, i-connect ko siya sa Hebrew 11. Ang sinasabi nila dyan, nung inaaral ko, yung witnesses daw po dyan ay saints. Yun ang sabi. Pero nung binabasa ko siya, ina-analyze ko siya, sa pagiging Kristiyano natin, kapatid, sino ang witness? Tanong ko po sa inyo. Sino ang witness? Sino ang tumitingin sa atin sa pagiging Kristiyano natin, mga kapatid? Si Lord? Meron pa. Sino po? Ang tumitingin sa atin yung mga unbelievers. Bakit? Sabi doon, to the life of faith. Kung nakikita nila sa iyo si Lord. Tama ba? Parang may sense. Nung inaaral ko siya, tinitingnan tayo ng unbelievers. Narinig nyo na po ba yun? Sinabihan na ba kayo, Christian ka pa naman, ganyan ka. Tinan nyo po, nasaktan tayo lahat. Tama, mali. Di ba? Sinasabi natin na Christian tayo, tapos sasabihan tayo, nasasaktan tayo, Christian ka pa naman, ganyan ka. Masakit. May tumitingin tama po ba? May tumitingin. At alam niyo po, ang buhay natin ay parang ganyan. Naniniwala po ba kayo? Na ang daming tumitingin sa'yo, kapatid. Ang daming tumitingin at napakahalaga ng starting point. Sino nagsabi, kilala na niya si Jesus? Sige nga, ulitin natin. Tinanggap mo na si Jesus. At alam niyo po, the starting position is crucial to the dash. Inaral ko po yung sa marathon, napakahalaga pala ng starting point, kapatid. Pag nagkamali ka dyan, mapipilayan ka. Kapag nagkamali ka dyan, hindi ka makakatakbo ng tama. Papalya ka. Hindi mo maaabot, hindi ka aabot sa finish line, kapatid. At sabi doon, because it determines how quickly the runner can accelerate and reach their maximum speed with preventive care. So akala natin yung umpisa nila na starting point, baliwala yun. Pero sa buhay, napakahalaga ng starting point. Amen po ba? Napakahalaga na kilala natin si Jesus Christ. Napakahalaga. At pinag-uusapan natin yung race, tama po ba? Ano ba sabi? And let us run with endurance the race God has set before. Ulitin ko po parang hindi nyo po napapakinggan. And let us run with endurance the race God has set before us. So merong race. May race tayo, kapatid. At starting right will accelerate or boost your faith. Amen po ba? So kailangan natin tama. Tama ang paniniwala natin kay Lord, tama ang pagsamba natin, tama ang pagsunod natin sa Kanya. It will accelerate our faith, kapatid. Kapag tama, dapat tama. Pag nagkamali ka, papalya. At alam niyo po, we all have the same starting point but different course. Agree po ba kayo dyan? Hindi naman lahat magpapastor tama po ba? Hindi lahat magpapastor, ako pastor. Pero meron tayong isang common denominator. Ano po yon?
Christian tayo. Amen po ba? Christian tayo. At kahit saan ka man dalhin yan, sa business industry, sa work mo, sa school mo, Christian ka pa din. Amen po ba? Parang ayaw nyo na. Ayaw nyo na maging Christian? Christian ka pa din. Ayaw mo tanggapin, Christian ka pa din. Alam niyo po, how to get started in the race of life. Gusto niyo po ba natin sagutin to? Amen? Unang-una, ito po ang sabi, run free. Tumakbo ka ng malaya. Sinong gusto maging malaya, kapatid? Saan ka magiging malaya? Sa utang, pastor. Saan tayo magiging malaya dapat, mga kapatid? Tingnan niyo po sa verse. In Hebrews 12:1, tinago ko po yung verse muna. Sabi doon, tingnan niyo po, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, the unbelievers, yun na lang ang bibigay ko po sa inyo, to the life of faith, let us strip off every may nagpapabigat sa'yo, kapatid, sa oras na ito. Nagpapabigat sa'yo. At ano daw po yun? That slows us down. May mabigat kang dinadala, pinapabagal ka niyan, at especially the sin that so easily trips us up. Especially, ano daw po yun? Yung kasalanan, kapatid. Sino po ditong hindi makasalanan? Wala. Lahat tayo makasalanan. Amen po ba? Amen. Lahat makasalanan. Pero hindi pwedeng, Lord, dadalhin ko tong kasalanan na to, ha? Hindi pwedeng ganun, kapatid. At naiisip ko siya na parang ganito. Sino pong nag-try na nito? May nag-try na po ba niyan? Yung iba, hindi talaga nag-e-exercise. Ito po ay tawag ay weights. Tama po ba kung tama ako? Weights. At ginagamit po yung weights para bumilis ang takbo mo at tumaas ang talon mo. Tama po ba? Sa training. Ang tanong ko po sa inyo, pwede ba yan sa actual game? Sige nga, tanong ko po. Sa actual game kaya, sa totoong buhay, kailangan mo ba yan? Magbabasketball ka, may ganyan ka, for sure talo ka. Babagsak ka. Kasi bakit? Masyadong mabigat yan eh. Alam nyo po yan, kala mo magaan sa una, habang tumatagal, lalo kang bumibigat. Tama po ba? Sino yung mga nag-try na yan? Nagaganyan po ako kasi nagbabasketball ako dati, hindi lang po halata. Pero nung nagtatry ako niyan, habang ginagawa mo yan, lalong tumatagal, lalong bumibigat. At ganun din daw po ang kasalanan, kapatid. Lalong chine-cherish mo yan, kapatid, lalo ka niyan pababagsakin. At ayaw po natin yan. Amen po ba? Ayaw po natin. At what are the things that weigh us down? Ano po ba yan? Ito po yung ANTS. Ito yung acronym na yan. Pag ANTS po, ano yan? Makati yan, kapatid. Pag kinagat ka niyan, hindi mo talaga kakayanin. Kakamot ka talaga kahit saan. At ano po ba yung ANTS na yan? Ito daw po yan. Ano po yung una? Addiction. Pwedeng na-addict ka ba din sa pagsusugal? Kristiyano ka na. Kapatid, hindi yan ang gusto ni Lord. Hindi yan ang gusto ni Lord. Baka na-addict ka sa pagyoyosi, sa pagbibape. Pastor, hindi naman biblical yung vape eh. Hindi naman eh. Kapatid, ito ang biblical. Ingatan mo yung katawan mo. Tama, mali? Tama. Hindi na yan. Tapos ka na dyan. Bago ka na eh. Kilala mo na si Lord. Amen po ba? Addict saan? Huwag naman sa masamang droga. Huwag po. Delikado po yan. Mapapahama ka dyan. At kung hindi droga, sa laman. Nanonood ka sa internet, tigilan mo, kapatid, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ayaw ni Lord na maging addict tayo sa iba't ibang bagay. Kanino tayo dapat maging addict? O, tinan nyo po, alam nyo din pala eh. Bakit hindi tayo ma-addict kay Lord? Bakit hindi natin magawa? Kasi ang hirap sumunod. Yun ang katotohanan. Madaling gawin ang mali, mahirap sumunod kay Lord. Laging ganun. Pero alam niyo po, napakaganda kapag sumusunod tayo kay Lord. At hindi lang addiction, ano daw po yung sumunod? Negative thoughts. Alam niyo, sabi sa Bible, kapag nag-worry ka, hindi natutuwa si Lord. Bakit po? Sabi sa Bible, gusto ni Lord, may faith ka sa Kanya. Hindi ka nag-worry. Wala yan. Mas malaki ang Diyos ko eh. Kasama ko ang Lord ko. Kaya kung ano man ang experience ko, gagawin ko. Ano po sabi sa Philippians 4, ano ba to? 13?
Tama po ba ako? I can do, tama po ba? Nalilito na ako ha. I can do all things through Christ who? Tingnan niyo po, at ang sinasabi ni Paul doon, hindi lang sa magandang bagay, kapatid. Pati sa mahirap na panahon, sa mahirap na sitwasyon, susundin mo si Lord at hindi mo kailangan ng negative thoughts. Amen po ba? Amen. At ano pa sumunod? Trauma. Alam niyo po yung trauma, napakalaking ano niyan. Meron pong tinatawag na childhood trauma. Kung alam niyo po yon, may tinatawag na childhood trauma. Alam niyo po ako, magiging honest po ako sa inyo, ako po ay takot sa tao. Pastor, bakit ka takot sa tao? Pastor ka pa naman, kailangan mo yung mga tao. Ako po, nung bata po ako, dahil maliit ako, payat ako, at sakitin ako, nabubuli po ako. So by nature, naging introvert na ako. Introvert ako, by nature. Wala eh. Ayoko ng tao, nabubuli ako, pangit lagi. Pag nasa laro, hindi ako pipiliin. Bakit? Sa basketball, ba't ka pipiliin? Ang liit mo eh. Hindi ka pwede. Hindi ka pipiliin. Kaya alam nyo po, pag nagkakaroon ka ng trauma, hindi mo nagagawa yung kailangan mong gawin. Tama po ba? Kasi ayaw mo na ma-experience ulit yon. Ayoko na eh. Natotrauma ako. At isa pa po, ang pinakadulo, ano daw po yon? Yan ang wag na wag nating gagawin. Ang kasalanan. Amen po ba? Hindi ko na kailangan explain yan. To avoid being weighed down, we must first recognize the burden. Ba't ko sinasabi to? Alam niyo po, napakaganda na aware ka na ito yung kasalanan mo. At kailangan mong baguhin. Amen? At hindi pwedeng aware ka sa kasalanan mo pero tinutuloy mo pa din. Mali na yon. So, ang first na kailangan mong gawin ay maging aware ka. Ma-recognize mo na ito, paulit-ulit ko tong ginagawa. Dapat ko nang baguhin. Kailangan ko siyang baguhin. At alam niyo po, tingnan niyo po sa Galatians 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be, ano po? Tayo daw ay pinalaya na ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na ng Diyos. Pinalaya ka na, kapatid. Tama? Tama, mali? Tama. Pinalaya ka na ni Lord. At sabi doon, but do not use your freedom to indulge the flesh. Hindi porket pinalaya ka na ng Lord, ay babalik ka na naman sa kasalanan, kapatid. Hindi pwede. Kailangan aware ka na pinalaya ka na at kailangan mo nang magbago. At sabi doon, rather serve one another humbly in love. Bakit kaya mag-serve serve one another humbly in love? Kasi gusto talaga lagi ni Lord na hindi tayo maging selfish, kapatid. Amen? Tama? Hindi dapat maging selfish. Lagi tayo iniisip natin kung ano ang gusto ng Diyos, kung paano natin matutulungan ng kapwa natin. Ayaw ni Lord na maging selfish tayo. Alam niyo po, we need to cast off any burden that hinders us from running Ito yung una mong kailangang gawin, kapatid. Ibigay na kay Lord yung kasalanan mo. At talikuran mo na yan. Amen po ba? So ano po ang una natin kailangang gawin? Run! Wala na, nakalimutan na. Gising po ba kayo? Hapon pa lang po. Run! Free. Tumakbo ka ng malaya, kapatid. Nang tama. Malaya at tama. At sumunod daw po dyan, run, focus. Alam niyo po, may mga mantra ang mga players. Kasi bakit? Ang sinasabi nila, hindi, kaya ko to. Kailangan nakafocus sila. Bakit, kapatid, pag di sila nakafocus, ang ginagawa nila, tumitingin sila sa ibang player at ano nangyayari sa kanila? Natatalo. Kasi hindi sila nakafocus eh. Nakafocus sila sa galing nung kalaban nila. At tuloy ko lang po, bakit yan? Sabi, sa Hebrews 12:2, sa sumunod na verse, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion. So kung titingnan natin, hindi lang si Carlos Yulo, may mas champion pa. Si Jesus yon. At sino yon? Sabi doon, who initiates and perfects our faith. Napakaganda po, no? At alam niyo po, you have the freedom to choose where to place your focus. Yan ang masasabi ko sa iyo, kapatid. May freedom ka. Ito masasabi ko, may freedom ka. Pwede mo ilagay kung saan-saan yung focus mo. Ang tanong, magiging effective ba?
ang tanong, ma-achieve mo ba? Tingnan niyo po ha. Pag tinitingnan ko yung focus, saan ka dyan, kapatid? Ikaw ba ay papunta kay Lord o palayo kay Lord? Nakikita niyo po ba yung medyo saan siya papunta? Pabalik po siya. Baka hindi niyo po makita eh. Pabalik po siya, yung mga antag dito, yung mga runners nandoon papunta sa sa finish line, siya pabalik. Saan ka dyan, kapatid? Papunta ba kay Jesus or pabalik sa kasalanan mo? Saan ka? Saan kaya? Ito po yung magandang sinabi ni Paul. So I do not run aimlessly. Ba't nasabi ni Paul na aimlessly? Alam niyo po si Paul ay dating pangalan niya ay Saul. At ano po yung purpose ni Saul nung panahon na yon, nung Saul pa siya? Pumatay ng mga Kristiyano. At naging aimless. Alam niyo po yun? Alam niyo po yun? Ang tawag doon? Naging walang kwenta, naging useless. Bakit? Kasi kahit gawin ni Saul yon, magiging baliwala. At nung nakilala niya sino po nakilala niya? Si Lord, ano po nangyari? Nakafocus na siya kay Jesus. Amen po ba? At bibigyan ko lang po kayong example sa buhay. Alam mo kapatid, magiging honest lang po ako sa inyo, kahit magkaroon ka ng 1 bilyon, hindi mo madadala yan sa langit. Tama? Pastor, magiging okay naman ako dito sa buhay na to. Kapatid, hindi ko sinasabing kumita ka. Don't get me wrong. Pero ang point ko, hindi pera ang bubuhay sa'yo. Si Lord. Ay, ayaw niyo po yun? Gusto niyo po pera? Hindi po pera ang bubuhay sa inyo, kapatid. Maniwala kayo. Si Lord. Kasi bakit, kapatid? Minsan yung focus natin na sa trabaho na natin. Ito magbubuhay sa akin eh. Pero yung pagsisilbi mo kay Lord, nawawala na. Yung paghanap mo kay Lord, nawawala na. Nasaan na ang focus mo? Tama po ba? Ang sabi sa Hebrews 12:2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Kay Jesus tayo tumingin. At alam niyo po, kung kay Jesus tayo titingin, ano yung purpose ni Jesus nung pumunta siya dito sa mundong ito? The purpose of Jesus is to save the lost. Para iligtas tayo, kapatid. Para iligtas ka. Para iligtas ako. Lahat tayo. Bakit? Mahal tayo ni Lord. So kung titignan natin si Jesus, ano ang kailangan gawin ng isang Kristiyano? Tingnan niyo po sabi sa Hebrews 12:2, He endured the cross just to save you, disregarding its, ang bihira, pinapahiya si Jesus Christ eh. Tapos tayo, pag nag-share tayo ng gospel, napahiya ka na, ayaw mo na, na-trauma ka na. Hindi tama, kapatid. Nag-share pa po ba tayo ng gospel? Tanong ko po sa inyo, sinishare niyo po ba si Jesus Christ sa kakilala niyo? Wow, thank you Lord. Pinapakilala natin. Bakit? Kasi kailangan nila si Jesus. Kailangan nila si Lord. At alam niyo po, now He is seated in the place of honor beside God's throne. At ito po ang kailangan nating gawin, kapatid. Focus on Jesus. Sabi, tama ba? Yun ang sabi? Doon ka mag-focus. I-align ni Lord yung gusto niya sa'yo. At alam niyo po, kung sinasabi natin na mag-focus tayo kay Jesus, anong tawag sa atin mga kapatid? Anong tawag sa atin? Ayaw nyo na, tao na lang. Tao na lang po. Tayo po ay mga Christians. Tama? Tama, mali. Tayo ay Christians. Kapatid, hindi tayo uupo lang dito. Amen po ba? Ulitin ko. Kung kailangan nakafocus tayo kay Jesus, hindi dapat nakaupo ka lang dyan. Pastor, ano kailangan kong gawin? Christian ka eh. Ano sabi dito? What is the purpose of a Christian? Spreading the good news. Ano sabi sa Matthew 28, verses 18 to 20? Go and make, alam ng lahat. Kailangan, alam nyo po yun, personal eh. Tama po ba? Nag-i-initiate ka na ipakilala si Jesus Christ sa mga tao.
Kailangan intentional. Amen po ba? Sabi, go and make disciples eh. Tapos hindi mo gagawin, sinabi mo, Christian ka? Ano sumunod? Living out the gospel. Dapat nakikita si Lord sa atin. Alam niyo po ba, naging trending yung isang video natin sa church? Nakita niyo po yon? Yung dalawang magkaaway na mens. Dalawang magkaaway na mens. At alam niyo po, no, nakakatuwa kasi madaming nabibless, yung iba naman nagagalit. Yung iba nagagalit. Ano bang ginagawa ng mga to? Hindi naman ano yan eh. Pero di ba, ang ganda naman ng content, gusto lang natin sila madala kay Lord. Tama naman, di ba? Pero sa iba, hindi maganda. Ayaw nila. At alam niyo po, ano sumunod daw dyan? Growing in. And pag sinabing growing in faith, kailangan nagpe-pray ka. Nagpe-pray pa po ba kayo? Anong oras po? Pagkagising, talaga ha? Pastor, yung mga sasabihin ko lang, salamat Lord, amen, tulog na ako. Baka ganun kapatid ha. Ako po, alam niyo po, napakahalaga ng prayer and devotion. Ma-share ko lang po. Alam niyo yung prayer and devotion, yun lagi ang umpisa ko sa umaga. Bakit? Alam niyo po, nakakatulong yun na mapalayo ako sa kasalanan. Sa umpisa pa lang ng starting point ng araw ko, si Lord kagad iisipin ko. At ilalayo ko ni Lord sa mga disgrasya, sa mga bagay na mapapahamak ako, ilalayo niya ako. Kaya napakahalaga nun, kapatid. At syempre, nag-grow ka din, naiintindihan mo, nakikilala mo si Lord ng deeper. Yun ang gusto natin. Kaya kailangan mag-grow tayo. Amen po ba? Kailangan mo mag-grow, kapatid. Hindi ka mag-grow ng nakaupo lang, kapatid. Magiging honest po ako sa inyo. Hindi tayo mag-grow ng nakaupo lang. Kailangan may gawin tayo. At sumunod daw po doon, reflecting Christ, ano daw po? Character. Nakikita si Lord sa buhay natin. And fellowshipping with the believers. Part yan, kapatid. Kasi pag may problema ka, nai-inspire ka or na-motivate ka sa mga stories ng iba. Yung pala story mo, mas okay pa pala ako. Salamat sa Lord. Napakahalaga. Amen po ba? Napakahalaga. Ito ang tanong mga kapatid. Ginagawa po ba natin yan? Isa na lang ang nag-amen. Ulitin natin. Para maintindihan po natin. Christian tayo. Tama po ba? Tinanggap natin si Jesus Christ. Tapos hindi mo gagawin to. Gusto natin nakafocus sa Kanya, tapos hindi natin gagawin. Ang tanong, pag ginawa mo po ba yan, kailangan ko po bang umalis ng trabaho? Hindi. Bakit kapatid? May nabasa nga ako isa siyang drag queen. Isa siyang drag queen at meron sa kanyang nag-preach. Alam niyo saan siya nag-preach yung tao na yun? Sa gay bar. At nung nasharean siya, ito yung testimony niya, nagbago siya. At ito yung point ko, hindi lang tayo dito sa church at nakaupo. Kailangan natin sa labas. Para ipakilala si Jesus. Amen po ba? Alam mo kaya natutuwa nga po sa church na to. Alam niyo po, sa church na to, tayo po ay magbubukas sa October 6 sa Robinsons. Ay, parang di po kayo masaya. Parang Magbubukas po tayo sa Robinson Cinema at dun po, syempre gusto natin magkaroon din dun ng church. 'Di ba? Gusto natin ipakilala si Lord sa lugar na yon at hindi lang dito. At yun po ay magkakaroon tayo ng extension at alam niyo po ito yan, kasama po namin kayong mag-grow. Amen po ba? Kasama din po namin kayong lumago sa pag-share ng gospel. Yan. So, tutuloy ko lang po. Sabi dito ni Paul in 1 Corinthians 11:1, and you should imitate me just I imitate. Ang tapang ni Paul. Parang hindi ko kaya sabihin to kahit pastor ako. Imitate me just as I imitate Christ. Pabira. Pero ito ang naintindihan ko dyan kung bakit sinabi ni Paul yan. Na kaya mong i-imitate si Christ kasi tao lang si Paul. Amen po ba? Parang ayaw nyo na talaga eh. Parang ayaw nyo na eh. Kailangan mong i-imitate si Christ. Alam nyo po, the aim is to be... Kaayaw natin ng aimless. Amen po ba? Ayaw natin ng aimless. Kung saan ka nandito, gamitin mo yung buhay mo para kay Lord.
Gamitin mo. Kung ano man ang profession mo, gamitin mo para kay Lord. Gamitin mo. Makilala si Lord sa buhay mo, kapatid. Yun ang goal natin. Alam niyo po, nakakatuwa kanina, meron na, ano ba yun? Sa fire department, tama ba? Na uma-attend. At ang maganda po kanina for service, dinadala pa nila pamilya nila. Isipin niyo po yun mga bago nagdadala sila ng pamilya nila. Tayo po kayang mga matagal na, nagdadala pa po ba tayo? Yun, amen. Kala ko hindi nasasagot. So ito po yung aim. The aim is to be Christ-like. So ito na po ang pangatlo. Ano po yung una? Run. Wow, ang galing. So the second, run. Focus. And the third one is run faithfully. Run faithfully. Bakit po run faithfully, Pastor? Think of all the hostility he endured from sinful people. Sino po yon? Yung nag-endure nun? Si Jesus Christ. Then you won't become weary and give up. Susuko ka na. At alam niyo po, sa isang race daw po, gusto ko lang po i-connect to sa race. Kanina pa tayo nag-uusap ng race. Sa race po pala ay may mga taong hindi nakakatapos. Sa isang marathon, may hindi nakakatapos. At ayaw po natin na hindi makatapos. Amen po ba? Ayaw natin hindi makatapos. At sabi doon, yung mga tao daw po, 85 to 89% kapag sa marathon ay nagko-collapse. Nagko-collapse. Hindi kinakaya, bumibigay na yung katawan, hindi na kayang i-endure, bibigay, susuko. Susuko. Ngayon ito po ang tanong ko sa buhay mo ngayon, kapatid. Kasi hindi naman tayo tumatakbo talaga ng literal eh. Have you ever found life to be exhausting? Magiging ulit tayo. Sino po ditong napapagod na sa buhay? Yung totoo lang po. Nag-amen na amen. Baka sabihin, mahina ako eh. Maging honest lang tayo. Tama po ba? Sino dito napapagod sa buhay? Ako po, magiging honest ako, napapagod din ako sa buhay. Pero ini-endure natin. Amen po ba? Kasi gusto natin tumakbo ng faithful. At alam niyo po, to run the race faithfully, you must endure all. Pastor, bakit naman trials? Kailangan mong tumakbo, kapatid eh. Ito yung race eh. May trials talaga, hindi smooth sailing eh. Hindi siya ganun kabilis lang at matatapos na. Hindi eh. Alam niyo po ito, naiintindihan ko, ang starting point ay nakilala mo si Lord. Amen po ba? Ang end point ay kapag mamamatay ka na. Ang finish line. Tama? Ang present ay ito. Kailangan maging faithful ka. Kasi pwedeng hindi ka makatapos ng race. Yun ang pinakaayaw natin. At alam niyo, kilala niyo po ba to si Rosie Ruiz? Siya po ay sumali sa Boston Marathon. Sumali po siya sa Boston Marathon. At ang nangyari po sa kanya, nanalo siya. Natuwa ang mga tao dahil nanalo siya. Kaso nagtaka yung mga tao, ang bilis niyang natapos yung marathon, yung race. At kahit yung reporter nagtatanong, hindi maniwala. Nagtataka. At alam niyo po ano po ginawa niya? Nag-shortcut siya. Dinaya niya. At imbis na nasa kanya na ang gold medal, napunta pa sa iba. So anong point ko dito? Hindi mo pwedeng dayain si Lord, kapatid. Hindi pwedeng may kasalanan ka, susundin mo siya. Tama po ba? Na Lord, may dala pa din ako, susundin kita. Lord, mag-gamble na lang ako, mas madali eh. Magkakapera ako eh. Hindi natutuwa si Lord. Hindi mo pwedeng i-shortcut. Amen po ba? Kasi yung trials na yan, palalakasin ka niyan. Patatatagin ka niyan. Alam niyo po, in the midst of the race, do not give up and get. Huwag ka mag-give up, kapatid. Alam niyo po, ito yung nakakalungkot. Recently lang, may nakausap ako. Alam niyo po yung kapag nagkaroon siya ng problema sa buhay niya, alam niyo po anong una niyang binibitawan? Hindi trabaho, hindi kagustuhan. Alam niyo anong una niyang bibitawan? Yung ministry niya kay Lord. Ayoko na yan.
tutuloy na lang ako sa buhay ko. At alam niyo po, kapag binitawan natin yung kay Lord, lalo tayong napapalayo sa Kanya. Imbis na mapalapit tayo sa Kanya, lalo ka pang napapalayo, kapatid. Kaya hindi pwedeng, alam niyo po, mag-give up. Kasi pag nag-give up ka, kapatid, talo ka. Talo ka. Si Lord ay si Lord pa din. At kailangan natin si Lord. Yun ang masasabi ko. Talo ka pag nag-give up ka. Tingnan niyo po sa James 1. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, kapag may dumating na problema sa iyo, pagod ka na, kapatid. May dumating na problema sa iyo, ito sabi, consider it an opportunity for great joy. Lord, ano to? Problema na nga, magiging masaya pa ako? Pwede ba yun? Di ba problema nga, dapat po problemahin yan? Hindi, kapatid. Kailangan maging masaya ka. Bakit? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Nag-grow ka, kaya ka nagiging faithful kay Lord. Naiintindihan mo, mas nakikilala mo si Lord, kaya minamahal mo si Lord. Kaya nagiging faithful ka. Sino dito mag-asawa? May asawa na po. May asawa. Masaya po ba lagi sa pagiging mag-asawa? Ang lakas si Arita. Ako may asawa na ako, pero yun ang totoo, hindi laging masaya. Pero yung problema na yon, kapag nasusolusyonan namin, nagiging matatag kami. At nagiging faithful kami sa isa't isa. Tama po ba? So naiintindihan natin na yung trials na yan, hindi ka pwedeng mag-give up parang sa pag-aasawa. Ayoko na sa misis ko, bungangera. Ito na lang, kay sister na lang ako. Hindi pwede, kapatid. Sa hirap at ginhawa, hanggang mamatay ka. Tama po ba? Siya lang ang mamahalin mo. Sinabi mo kay Lord eh. So makikita po natin dito sa buhay natin na dito tayo mag-grow sa trials. Ayaw natin to, pero may tinuturo ang Diyos sa atin. May tinuturo siya. So let it grow. Let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ba't kaya sabing na needing nothing? Kasi maiintindihan mo na kapag in-endure mo na yung trials, ito masasabi ko sa kapatid, kapag natapos mo yung mga problema na yan, ang kailangan mo lang ay si Lord. Siya lang ang sagot. Maniwala ka. Siya lang. Kaya ito yung point nun eh, needing nothing. Hindi mo kailangan yung pera, hindi mo kailangan yung iba. Kailangan mo si Lord. Si Lord lang ang kailangan mo. Finish the race with unwavering faithfulness. Huwag kang, alam niyo po yun, Christian ako ngayon. Monday, hindi na ulit. Balik na ulit ako, dibil-dibil na ulit. Hindi pwede, kapatid. Christian ay Christian. Amen po ba? Kailangan mong ilagay sa puso yan. May tatakbuhin ka eh. And I will end with this verse. 2 Timothy 4:7-8. Si Paul na naman nagsabi, I have fought the good fight and I have finished the race. Wow! Ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Masasabi mo din kaya yan kapag malapit na yung katapusan? Lord, I have fought the good fight and I have finished the race. Masasabi mo kaya yan, Lord, ang masasabi mo, Lord, sorry iba ginawa ko eh. Saan ka dito, kapatid? I have kept the faith. Lord, pinaglalaban ko yung faith ko, Lord. Ayaw ng iba. Hindi, Lord, paglalaban ko. Alam niyo po, may experience lang ako. Hindi ko po masabi yung buong details. Siguro sa susunod na preaching. Pero yung faith ito lang yung meron ako, kapatid. Hindi po ako magaling. Ito lang meron ako. Sinasabi na sa akin ng mga tao, hindi mo makukuha yan. Baka hindi pa panahon. Hindi mo makukuha yan, hindi pa panahon. Sabi naman, baka ayaw talaga ni Lord. Hindi talaga gusto ni Lord yan. Sabi ko, hindi. Ibibigay sa akin ni Lord yan, kahit ano mangyari. Ito yung faith ko kay Lord. Wala akong pera, wala akong pero bibigyan ako ni Lord.
Alam niyo po, sa susunod ko na ikukwento yan. Pero alam niyo po, binigay sa akin ni Lord. Kahit yung lahat ng tao against na. Isipin mo, mahal mo pa sa buhay. Wala na, against na. Hindi. Naniniwala ko, bibigay ni Lord. Binigay. Binigay ng Diyos. At natuwan-tuwa ako kasi bakit po? Hinanap ko yon. Anong hinanap ko yun lang ang kaisa-isang hinanap ko, binigay kagad ni Lord. Ganun kabuti ang Diyos. At napakahalaga kapatid na yung faith mo nag-grow. Napakahalaga. Alam niyo po, now there is a store for me, the crown of, alam yun, wala kang madadalang bilyon, wala kang madadalang lakos, wala kang madadalang Honda, wala kang madadalang kahit ano, pero pagdating mo sa langit, meron kang crown. Yun ang gusto natin. Amen po ba? Na Lord, I have fought the good fight. I have finished the race. At yun ang gusto natin, kapatid. Kinakausap tayo ng Diyos sa oras na ito. Kapatid, hindi ka lang uupo dyan. May race tayo. May ginagawa tayo. Hindi natin alam ang time limit. Amen po ba? Hindi natin alam ang time limit. Tomorrow, pwedeng time out na. Hindi natin alam. Kaya kailangan nating habulin to, kapatid. At sabi doon, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Yun ang pinaka-hinihintay ko. And not only to me, but also to all who have longed for His. Tingnan mo, sabi ni Paul, hindi lang para sa akin, pero sa lahat ng mga Kristiyano na gustong makita ang Diyos, sana meron din silang crown of righteousness. Na Lord, saya ko. Wala akong dala, pero binigyan mo ako ng corona. Panalo na. Tapos na. At ito ang tanong ko sa inyo sa oras po na ito. Saan ka dito, kapatid? Tatapusin mo ba yung race? Or mag-give up ka na kasi pagod ka na sa buhay? Pagod ka na sa pagiging Kristiyano mo? Saan ka? Saan ka dyan? Kaya alalahanin po natin, run free. Run, focus, and run faithfully. Tumayo po tayong lahat, sambahin po natin si Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Let's continue to worship our God. And right now, can we just lift our hands today as we declare, oh God, you are our champion. You are our champion, oh God.
you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it Hallelujah. all. We worship you, God. We worship you, Jesus, our champion. Thank you, God. Kapatid, sa oras po na ito, hindi ko alam kung kinakausap ka ni Lord. Pero for sure, dito sa kwarto na ito, merong pagod na. At sa kwarto na ito, merong gustong yung kasalanan niya ibigay na kay Lord. At alam niyo po, hindi na natin to ginagawa eh. Pero dito ako nililid ni Lord ngayon eh. Kung ikaw yung kapatid na, Lord, gusto kong matapos tong race na to. Gusto kong masabi na, I have fought the good fight and I have finished the race. Kapatid, kung ikaw yun na, Lord, kailangan kita. Iniimbitahan kita sa altar ng Diyos. Kapatid, hindi ka sa akin lalapit. Tandaan niyo po yan. Lalapit ka sa Diyos. At yun ang una mong kailangan gawin. Humakbang. Kaya kung ikaw yun, kapatid, come to the altar of the Lord. Come to the altar of God. Hindi ka dyan, kapatid. Now it's your time to move. Come. Alam niyo po, yung Spirit, the Spirit is here. Ililid tayo ng Spirit sa oras na to. Come. Come to the altar of God. Naniniwala ako, kapatid, gagalaw ang Diyos sa oras na ito. Gagalaw ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Aayusin ka ng Diyos sa oras na ito. Kailangan mo lang maniwala at magtiwala sa Kanya, kapatid. Come to the altar of God. He's here. Lord, interfere. Holy Spirit, move in us mightily. We need your anointing. We need your presence, God. Move in us, God. Worship. Worship. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated In the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Worship God. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who's conquered it all. Not by might, nor by power, but by your Spirit, God. Sa'yo kami lalapit, Panginoon. Sa'yo kami aasa, Panginoon. Lord, gusto na namin maging malaya sa kasalanan, Panginoon. Gusto namin maging malaya sa addiction, sa negative thoughts, sa sins, Panginoon. Palayain niyo po kami, Lord.
Lord, ilayo niyo po kami sa gawa ni Satan. In Jesus' name, Lord, we rebuke it. In Jesus' name, Lord, ilayo niyo po kami. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Lord, at gusto namin, Lord, sa oras na ito, Lord, sa iyo lang kami nakafocus, Panginoon. Sasambahin ka namin, susundin ka namin, Lord, dadakilain ka namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, dahil kinakausap niyo po kami. Lord, at pangatlo, Panginoon, gusto namin maging faithful sa iyo, Panginoon. Kahit, Lord, may mga sitwasyon na hindi namin gusto, Lord, naniniwala kami, sasamahan niyo po kami. Lord, may problema kami. Mas malaki ka sa problema namin, Panginoon. Kaya naniniwala kami, sasamahan niyo po kami, Panginoon. At Lord, kung sino man ang may sakit sa oras na ito, Lord, God, pagagalingin mo, Panginoon. Free from sickness, God, today. In Jesus' name, Lord. Naniniwala kami, Lord, na may power sa pangalan mo, Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lalabas kami na binago mo, Panginoon. Lalabas kami na binago mo at kasama namin ang presensya mo. Lord, we just want to honor you today. We just want to worship you, God. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Kaya ang buhay namin, ibibigay na namin sa iyo. Lord, malugod ka. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.